أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Mga magulang at mga kapatid sa panampalataya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At magandang araw po sa inyo lahat. Ngayong araw po ay pang-pitong episode natin sa tuklasin natin ang tunay nitong ganda. At ito ang mga magagandang katuruan ng Islam na dapat nating malaman. Sa oras pong ito ang ating pag-usapan ay isa po sa pinakamagandang turo ng Islam ay ang pagbabago at tayo ay tinuturuan din at binibigyan ng pag-asa. Ang pagbabago ay turo sa atin ng relihiyong Islam na baguhin natin ang ating sarili. Baguhin natin ang ating mga sarili mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Mula sa pagiging masama tungo sa pagiging mabuti. At ganoon din mula sa pagiging hindi makatarungan patungo sa pagiging makatarungan. At isa sa mga halimbawa na binago ng relihiyong Islam noong dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mahigit 300 mga rebulto, iba't ibang klase ng rebulto na sinasamba sa loob ng Kaaba. At nung dumating ang Islam, ang turo ng relihiyong Islam ay wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sambahin mo ang Allah na siya lang ang nag-iisa. Ito po ang isa sa pinakamagandang turo ng Islam na wala tayong makikita sa ibang mga relihiyon o ibang mga sekta na pagturo sa tama at iisang Panginoon. Isa po ito sa pinakamagandang ipasalamat natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay binago ng Islam mula sa pagsamba sa mga rebulto, mula sa pagsamba sa mga nilikha tulad sa atin sa Pilipinas. Iba't iba ang rebulto. May itim, may puti, may malaki, may maliit, mayroong mga santo at iba pang mga sinasamba. Sa ibang mga lugar tulad ng India, halos lahat ng klase ng hayop ay sinasamba. Ang baka, ang tinatawag na mga unggoy, ang ahas, wa na'udhu billahi min dhalik. Na ito ay kadiliman sa isang tao na hindi niya makilala ang kanyang tagapaglikha. Na ang mga nilikha tulad ng mga hayop, tulad ng mga kahoy, tulad ng mga tao, ay ito ay sinasamba liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay pagiging hindi makatarungan at tunay na wala tayong mapapala sa mga bagay na yan maliban lamang sa tayo ay magbalik loob kay Allah at tayo ay sumamba lamang sa nag-iisang tagapaglikha. Ang pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha ay ito ang pinakadakilang turo ng Islam na tayo ay niligtas mula sa kadiliman mula sa pagsamba sa mga rebulto tungo sa pagsamba lamang sa nag-iisang tagapaglikha. Ito po ay kung bubuksan natin ang ating isipan sa mga tao na sila ay sinubukan, sila ay nandoon sa mga pagsamba sa mga iba't ibang mga nilikha. Tayo po ay gumising, tayo po ay baguhin natin ang ating sarili. Bakit natin sasambahin ang mga kahoy? Bakit natin sasambahin ang mga tao? Bakit natin sasambahin ang mga hayop? La hawla wala quwwata illa billah. Magpakatutupo tayo at sambahin natin ang Diyos na siya lamang ang lumikha sa atin at may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Dahil inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tayo mula kay Allah subhanahu wa ta'ala at tayo din ay babalik sa Kanya. Ano ang isasagot natin sa kabilang buhay pag tayo ay tinanong ng Allah subhanahu wa ta'ala kung sino ang sinasamba mo? Bakit mo sinamba ang mga kahoy? Bakit mo sinamba ang mga hayop? Bakit mo sinamba ang mga rebulto? Na alam mo naman kung sino ang tunay mong sambahin na siya lamang ang nag-iisa, ang lumikha sa atin, ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha. At ipinaliwanag po sa Banal na Quran ang sinabi ng Allah patungkol sa kanyang katangian na kanyang sinabi, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Taliwas po sa mga turo ng ibang mga pananampalataya na ang Diyos ay nagpapahinga, ang Diyos ay nagsisi sa kanyang paglikha sa mga tao, ang Diyos ay namatay, ang Diyos ay iba't ibang mga katangian na hindi po karapat-dapat na tinatawag na sinasabi sa Diyos na lumikha sa atin. Ang dakilang tagapaglikha kanyang sinabi, Kul huwallahu ahad, o sabihin mo o Muhammad na ang Allah siya lamang ang dapat sambahin, ay tanging siya lamang at siya ay nag-iisa. Wala siyang kasama na dapat sambahin. Siya lamang ay nag-iisa. Allahus samad, Kul Allahus samad.
siya ay walang pangangailangan sa kanyang mga nilikha, bagkus ang kanyang mga nilikha ang nangangailangan sa kanya. Lam yalid wa lam yulad, hindi siya nagkaroon ng anak, at ganun din na hindi siya ipinanganak, wala siyang pinanggalingan dahil siya ang tunay na lumikha sa lahat ng bagay. Walam yakul lahu kufuwan ahad, at wala siyang katulad. Siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya narapat lamang na maging totoo tayo sa ating pamumuhay, sa ating sarili, na sambahin natin ang Diyos na nag-iisa, na siya lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Islam ay dumating din para iligtas tayo. Noong ang panahon ng mga kamangmangan ay ang mga tao ay sila ay nagkakaroon ng patayan sa bawat tribo. Pag ito ay nakapatay sa isang tribo, ay gaganti sila at papatay din sila, at walang katapusan na tinatawag na pagkakaroon ng pagganti. At dumating ang relihiyong Islam at ito ay ipinagbawal at sinabi na mayroon tayo na walakum fil qisasi hayat, at ipinag-utos ang qisas, na ang qisas na kapag ikaw, ang isang tao ay pumatay ng kanyang sinasadya, ay buhay din ang kapalit. Dahil mahalaga po ang buhay sa Islam, upang ito ay mapangalagaan, ay nararapat na kapag siya ay umutang ng buhay na ito ay tinatawag na kanyang sinasadya at walang sapat na kadahilanan o ito tinatawag na makatarungang kadahilanan, ay kaparusahan niya ay buhay din. Kaya nawala ang patayan. Nawala ang patayan dahil alam ng isang tao na kapag siya ay kumitil ng buhay, ay buhay din ang kapalit. Marami sa atin na makikita natin, nakakalungkot man, na kapag ang mahirap, siya ang biktima, ay hindi niya makuha ang kanyang hustisya na kanyang hinahangat. Dahil ito sa tinatawag na pagiging hindi makatarungan. Kaya narapat lamang na sa atin ay maging makatarungan tayo. At ito ang isa sa pinakamagandang turo ng Islam na dumating sa atin, na tayo ay binago mula sa tinatawag na mga patayan, mula sa mga tinatawag na pagkitil ng buhay, tungo sa tinatawag na pagiging makatarungan, na ito ang qisas, na kapag ikaw ay gumawa ng masama sa iyong kapatid, ay ito ay gagawin din sa iyo kapag ito ay sinasadya mo. Kaya ang relihiyong Islam, isa po yan sa turo niya, na tinatawag na sino man ang pumatay, binanggit sa banal Quran, na sino man ang pumatay ng isang buhay, na ito ay walang karapatan, walang sapat na dahilan, ay tunay na parang yung pinatay ang sangkatauhan. Sa mga kapatid natin at sa mga kababayan natin na nagsasabi na ang relihiyong Islam ay tinuturo ang pagpatay, yan po ay walang katotohanan, bagkus ang relihiyong Islam ay relihiyon ng kapayapaan. Hindi po dahil sa mga ilan na sila ay gumagawa ng masama, ay nilalahat po natin na mayroong isang Muslim, dahil po ang media sinasabi na kapag pumatay ang isang Muslim, ang Muslim ay pumatay. Ngayon ay sasabihin natin ang mga Muslim ay mamamatay tao. Mali po yan na paniniwala, dahil ang ginagawa ng isang-isa, iilan, ay hindi po pwedeng husgahan ang relihiyong Islam sa mga bagay na ito. Dahil malinis po ang relihiyong Islam, kapayapaan po ang turo ng Islam, na kanyang sinabi na sino man ang pumatay ng isang buhay na walang sapat na kadahilanan, ay para niyang pinatay ang sangkatauhan. Kaya po sa Islam, nawala po yung patayan sa panahon ng kamangmangan. Nung dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay sinabuhay ang tinatawag na qisas. Kaya nawala po ang patayan at naging taimtim ang mga tao, dahil alam nila na mayroong hustisya na makukuha mo sa relihiyong Islam, na kapag ikaw ay pumatay, ay buhay din ang kapalit kapag sinasadya mo ang gawain ito. Ganun din, sa relihiyong Islam ay ipinagbawal mula sa tinatawag na pagmamataas, pagmamayabang. Tayo ay niligtas ng Allah at nawala yung tinatawag na unsuriya, nawala yung racism, na yung tinatawag na itim, ang pinakamainam sa kanila lang ay mga mapuputi, o kaya sila ay maiitim lang, o sila ay mayayaman lang, o sila itong mga pamilya na ganito, o sila ang mga bansa na ganito. Sa relihiyong Islam, itinuro po na sinabi sa banal Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Ang pinakamainam sa inyo sa Allah subhanahu wa ta'ala ay silang may pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi rin na
sa banal na Quran, sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanzuru ila wujuhikum. Hindi titingnan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong mga larawan, ang inyong mga katawan, saan kayo nanggaling, anong pamilya nyo. Ang titingnan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay walakin Allah yanzuru ila yung qulubikum. Titingnan ng Allah ang inyong mga puso at ang inyong mga gawain. Kaya po sa relihiyong Islam, nang dumating ito, ang itim sa puti ay magkapatid. Kapatid mo yan sa pananampalataya at ang turo sa iyo ng relihiyong Islam ay la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li khairi. Yuhibbu li nafsi. Hindi tunay na magiging mananampalataya ang isa sa inyo maliban sa gustuhin niya sa kanyang kapatid ang gusto niya sa kanyang sarili. Yan ang tunay na itinuro sa atin ng relihiyong Islam. Nawala yung tinatawag na pagiging racism, na ang mainam lamang ay silang mga malaking pamilya, ang mainam lamang ay silang mga mapuputi o silang maitim o ano pang mga pamilya na ganito na nangyayari maging sa kapanahunan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. At nung dumating si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay isa sa mga itinuro niya, isa sa binago niya ang mga bagay na ito at pinalitan niya ng pagkakapantay-pantay at pagiging makatarungan sa relihiyong Islam. At ganun din na mula sa pagiging hindi makatarungan sa mga kababaihan, dumating ang Islam at binago niya ito at naging makatarungan ang relihiyong Islam sa mga kababaihan. Kaya mga kababaihan, hindi sila obligado na sila ay maghanap buhay. Obligado sa asawa, sa lalaki na sila ay maghanap buhay para sa kanilang pamilya. At ang pagmamahal mo sa iyong nanay ay susi ng paraiso. At ang pag-aalaga sa iyong mga anak na mga kababaihan, 2 o 3 ay susi sa paraiso o gantimpala niya ay paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ginawa niya na ang pinakamainam sa inyo ay ang pinakamainam sa kanyang asawa. Khairukum li ahli. Ang pinakamainam sa inyo, sinabi ng Allah, ay ang siyang mainam sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa, sa kanyang nanay, sa kanyang mga kapatid, mga kababaihan, mga babae. Yan ang isa sa mga turo ng Islam na ito ay binigyan niya ng halaga ang mga kababaihan. At ganun din, mula sa pagiging hindi makatarungan sa pangangalakal, binago ito ng Islam. Ito ay tinanggal niya yung tinatawag na riba, yung mga pangangalakal sa pamamagitan ng yung may interest, at ganun din yung mga bagay na hindi makatarungan na pangangalakal. Marami pong mga rulings sa Islam na lahat ng ito ay nagpapahiwatig ng pagbabawal sa mga bagay na hindi makatarungan sa pangangalakal, hindi pagiging makatarungan sa kapwa. At kaya pati yung tinatawag na riba, napakarami sa panahon ngayon, na kapag ikaw ay umutang ng 100,000 ay babayaran mo within 1 year ng 150,000. So ito po ay tinatawag na riba dahil imbis ang dapat doon ay tulungan mo ang iyong kapatid. Dapat doon ay tulungan mo ang iyong kapatid na nangangailangan, pero imbis na tulungan mo siya, ay mas lalong dumami ang kanyang utang dahil lumubo ang kanyang tinatawag na utang sa iyo dahil mayroong interes. Yan po ay pinagbawal ng Islam. At ganun din yung tinatawag na pangangalakal sa iba't ibang uri na dapat maging makatarungan tayo at iwasan natin ang panluloko sa kapwa. Yan ay mga bagay na binago ng relihiyong Islam. Ganun din, na makikita natin sa hadith na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi, man taraka shay'an li ajlillah awadahu Allahu khairan min. Sino man ang iwan niya ang isang bagay na ipinagbawal ng Allah, yung mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala, iniwan niya ito, kahit ito ang gusto ng kanyang sarili, iniwan niya ito para kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay tunay na siya ay gagantimpalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo at sa kabilang buhay. Yan po ang pagiging mabiyaya ng isang tao sa kanyang pamumuhay. Kapag kahit gusto niya na yumaman sa pamamagitan ng riba, gusto niya yung tinatawag na mga haram, pero iniwan niya ito para kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay gagantimpalaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo at lalong-lalo na sa kabilang buhay. At sinabi rin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na man tawada lillahi rafa'ahullah. Sino man ang magpakumbaba para kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay itataas siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay mga pagbabago na tinuturo sa atin ng relihiyong Islam. Mula sa pagiging masamang ugali, tungo sa pagiging mabuting ugali. Mula sa pagmamayabang, tungo sa pagiging magpapakumbaba. Kaya sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, katakutan mo ang Allah,
kahit nasaan ka man. At kapag ikaw ay nakagawa ng kasalanan, ay sundan mo ito ng kabutihan. Gumawa ka agad ng kabutihan. At ganun din na wakhalikin nasa bikhulukin hasan. At pakitunguhan mo ang mga tao sa pinakamainam na pakikitungo. At sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Ang lahat ng angkan ni Adam, lahat tayo ng mga tao ay nagkakamali at ang pinakamainam sa atin ay sila na mga nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito po ay pagbabago na tinuturo sa atin ng relihiyong Islam. Tayo ay magbago. Ang pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, ayan ay iiwan mo yung masamang gawain. Mga bagay na hindi ka lugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala, iiwan mo ito at ikaw ay magbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala at iiwan mo na, hindi mo na babalikan ang mga masamang gawain na yun. Ang relihiyong Islam ay tinuturuan tayo ng pagbabago. Baguhin natin ang ating sarili mula sa pagsamba sa mga rebulto tungo sa pagsamba lamang sa nag-iisang tagapaglikha. Mula sa tinatawag na hindi pagiging makatarungan tungo sa pagiging makatarungan. Mula sa tinatawag na pagmamayabang tungo sa pagpapakumbaba. Mula sa masamang ugali tungo sa pagiging mabuting ugali. Baguhin po natin ang ating sarili. Yan ang turo sa atin ng relihiyong Islam. At binibigyan din tayo ng pag-asa. Kaya nga, sinabi ng Allah sa banal na Quran, "Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dhunuba jami'a." Tunay, sinabi niya, sabihin mo sa aking mga alipin na sila ay gumawa ng maraming mga kasalanan sa akin. Yung mga tao na gumawa sila ng kasalanan, ay sabihin mo sa kanila, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, la taqnatu min rahmatillah. Huwag kayong mawala ng pag-asa sa awa at gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfiru dhunuba jami'a. Tunay ng Allah subhanahu wa ta'ala ay pinapatawad niya ang lahat ng kasalanan. Kaya nga ang isang tao na siya ay tinatawag na nagbalik loob kay Allah. Iniwan niya ang pagsamba sa mga ribulto. Iniwan niya ang pagsamba sa mga nilika. Ay sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na al-Islamu yahdimu ma kana qablahu. Ang sinisira niya ang mga kasalanan ng tao, nawawala ang kasalanan ng isang tao kapag siya ay tunay na nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ayon sa aya na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Allahu akbar. Sila yung mga tao na gumawa ng kasalanan, ngunit sila ay nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala bilang gantimpala sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanilang mga kasalanan ay papalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga kabutihan. Allahu akbar. At ang isang tao na siya ay nagbalik Islam, siya ay tinanggap niya ang relihiyong Islam, iniwan niya ang mga pagsamba sa mga ribulto, ang sinabi sa kanina ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay para siyang bagong panganak na wala ng kasalanan. Dahil ito ay tunay na pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din sa mga tao na sila ay nakagawa ng mga kasalanan na ito ay hindi kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang zina, ang tinatawag na hindi pagiging makatarungan o anumang mga bagay na ito ay hindi kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Paggawa ng riba, ito ay mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang isang tao na siya ay tunay na nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala at iniwan niya itong mga bagay na ito at siya ay pumunta para sa pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala ay papatawarin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang matitira sa kanyang kasalanan at ganun din ng kanyang mga kasalanan ay papalitan sa kanya ng kabutihan. Allahu akbar. Kaya ang isang tao narapat sa kanya na palagi magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Anuman ang nagawa nating kasalanan ay tayo ay magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, "Inna Allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutahhirin." Tunay na nalulugod at minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang silang mga tao na sila ay palaging nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag tayong mawalan ng pag-asa dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hanggang tayo ay nabubuhay pa, ay tayo ay mayroong tinatawag na pag-asa na tayo ay patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Magkamali ka man ngayon, bukas, isang araw, magbalik loob ka. Ikaw ay magbalik loob hanggang sa ikaw ay magsawa. Magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil bukas ang pintuan ng pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. At isa sa mga sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na kapag ang isang tao ay siya
ay nagbalik loob, ay mas nalulugod, natutuwa ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagbabalik loob kaysa tao na yun na siya ay nagbalik loob. Nabanggit sa isang hadith na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ang isa sa inyo ay pumunta sa disyerto at nawala ang kanyang kamelyo, na nandoon ang lahat ng kanyang gamit. Ngayon ay nawala at wala siyang hinihintay na darating sa kanya at wala siyang pagkain, wala, hinihintay na lang niya ay ang kanyang kamatayan dahil siya ay nasa gitna ng disyerto. Ano ang gagawin niya kung siya ay biglang dumating sa kanya ang kanyang kamelyo na punong-puno ang kanyang gamit, na tunay na siya, ang tao na yun, ay mas nalulugod ang Allah subhanahu wa ta'ala kaysa tao na yun kapag ang alipin ay nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tayo mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, tayo po ay tinuturuan ng Islam ng pagbabago mula sa masama tungo sa mabuting pag-uugali. Tayo po ay hindi ibig sabihin na tayo ay nakagawa ng maraming kasalanan, wala na po tayong tinatawag na pag-asa. Ngunit baguhin po natin ang ating sarili. Tayo po ay magbalik loob. Ngunit sinabi ng Allah, "Inna Allah la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Hindi babaguhin ng Allah ang mga tao hanggang sa hindi nila baguhin ang kanilang mga sarili. Tayo po ang magsisimula na magbago. Huwag nating hintayin na tayo ay tumanda pa. Huwag nating hintayin na magbago ang ating mga kapitbahay, mga kaibigan. Huwag nating hintayin na tayo ay mapangasawa pa o tayo ay mag-retire pa saka tayo magsasagawa ng pagsamba, saka tayo magsasala, saka tayo mag-hajj, saka tayo maglalagay ng takip sa ating mga ulo. Wallahi al-adim, naaawa ako sa karamihan na nakikita ko na hanggang ngayon ay tumanda na pero hindi pa rin nagtatakip ng kanyang ulo na siya ay nag-aangkin na siya isang Muslim. Wallahi al-adim, yan ay pagsisisihan ng isang tao tulad ng panunuot. Pagpapakita ng buhok, yan po ay kasalanan kay Allah. Wala po kayong mapapala dyan. Hindi kayo pupurihin ng tao dyan. At lalong-lalong hindi kayo pupurihin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus ang Allah ay magagalit sa isang tao. Kaya, gaya ng sinabi natin, ng isang tao, kapag hayaan niya yung kasalanan na yun, ang paggawa ng kasalanan na yun, ang kanyang puso ay may tuldok ng kasalanan hanggang mapuno ang kanyang puso na ito ay umitim. Kaya makita mo na wala na sa kanya ang mga bagay na ito. Makikita mo na halos ipakita niya ang kanyang katawan, ipakita niya ang kanyang dibdib sa mga babae na karamihan sa kanila. Pati ang kanilang mga asawa, wala silang nagagawa sa mga bagay na ito. La hawla wala quwwata illa billah. Nawa ay gabayan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at tayo ay patatagin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Palagi tayong humiling kay Allah subhanahu wa ta'ala, tayo ay maging matatag sa relihiyong ito. Wallahi al-adim, wala pang pinakadakilang biyaya na binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay kanya ginabayan sa relihiyong ito. Pero bakit hindi natin isabuhay ang napakasimpleng turo ng relihiyong Islam sa mga kapatid ko na mga kababaihan? Napakasimpleng turo na ito ang unang dapat gawin natin sa pagbabago. Takpan natin ang ating mga aura. Ang buhok ng babae ay aura. Nararapat na ito ay takpan niya. Yung mga babae na halos maghubad dahil ang kanilang damit ay halos nakahubad. La hawla wala quwwata illa billah. Mga tao na ito ay naging itim ang kanilang puso sa kanilang paggawa ng kasalanan, kaya wala silang marinig na mga payo ng kanilang mga ulama, mga tao na sila ay nagbibigay ng payo sa kanila pero matigas ang kanilang puso. Nawa ay gabayan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ingatan natin ang bagay na ito. Ingatan natin. Sa atin nagsisimula ang pagbabago. Magsimula ang pagbabago sa atin. Kung nakikita natin ang ating sarili, hindi tayo tinatawag na perpekto. Wala pong perpekto sa atin, pero yung napakasimpleng turo ng Islam, isabuhay natin. Ang sala, ang pagdarasal, isabuhay natin. Napakasimpleng turo ng Islam na kung wala ang sala, ay wala ang yung Islam na sinasabi. Napakasimpleng turo ng Islam, natakpan mo ang iyong buhok. Hanggang ngayon, wallahi la'adim, nakakalungkot. Makita mo, araw-araw, oras-oras, magpo-post sa Facebook, nakita mo ang buong buhok, halos ipakita niya buong katawan niya. Wallahi al-adim, ano ang tinatawag na sasabihin mo, sasagot mo sa Allah subhanahu wa ta'ala.
Ikaw ay biniyayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng malusog na pangangatawan. Saan mo ginamit? Wallahi al-adim, sa kabilang buhay, ang lahat ng mga biyaya na binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ito ay tatanong sa atin. Yung mga simpleng turo lamang, hindi ibig sabihin na tayo ay maging mga sahaba, ngunit gawin natin ang ating makakaya. Napakasimpleng turo lang, isabuhay natin ang sala. Napakasimpleng turo lang, natakpan natin ang ating aura. Bakit hanggang ngayon? Kapag yan ay hindi, makakita ka ng mga tao na ganyan, na naging nakasanayan nila, magpo-post sila sa mga Facebook na lantaran ang pagpapakita nila sa kanilang mga buhok. Ganun din ang kanilang mga katawan, ipinapakita nila ito sa madlang mga tao. Subhanallah, naging maitim na ang kanilang mga puso. Kaya, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Manalangin tayo para sa kanila. At ganoon din, manalangin kapag naramdaman ng isang tao ang ganitong kasalanan, naging madali sa kanya ang paggawa ng kasalanan, nararapat na siya ay magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. At manalangin palagi kay Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. At ang pinakamahalaga sa atin ay maipayo natin sa mga tao ang pagsamba at pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit nasa sa kanila ang pagbabago. Nasa sa kanila kung gusto nilang baguhin ang kanilang sarili at kung gusto nila ang kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ay gabayan tayo ng Allah at tayo ay patatagin ng Allah subhanahu wa ta'ala at hinihiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo po ay maisabuhay natin ang pananampalatayang Islam na ito po ang pinakadakilang biyaya na binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang dakilang relihiyon na ito na nararapat po na ito ay pangalagaan natin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.